Isang magandang hapon mga kapatid at nagpapasalamat po ako dahil kayo po ay nagpapatuloy na sumusubaybay sa ating Grace Everyday. At muli po, kami po ay narito upang maging bahagi ng gawain ng ating Panginoon. At hiniling po natin na tayo po ay pagpalain niya sa ating pagsubaybay, especially sa araw-araw. Monday to Friday. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat. Minsan pa, linisin mo po kami sa aming mga kasalanan. Ugasan mo po kami, Panginoon, sa aming karumihan. At hayaan mo, Panginoon, maging malaya po kami. At lubusan, maunawaan ng iyong mga salita. Hayaan mo ang Espiritu mo, Panginoon, ang magpalaya sa amin at magbigay sa amin ng malawak na pangunawa. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay patungkol sa pagkakataon o opportunity. Meron po kasi tinatawag na opportunities loss o yung nasayang na mga pagkakataong ibinibigay ng Diyos. Sa Bible po, meron po yan at ating pong babasahin ngayon. Alam niyo po, lahat po tayo ay binibigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon. Sino man sa atin, babae, lalaki, tayo pong lahat ay binibigyan ng pabor ng Panginoon. Tayo pong lahat ay nais ng Diyos na mabigyan ng tsansa. Kung tayo po ay nagkakamali, lagi tayong binibigyan ng Panginoon. Ayan po yung ating pag-uusapan ngayon. Huwag masayang nasayang na pagkakataon. Kasi maraming pagkakataon, huwag naman po sanang masayang. Yung pagkakataon na ibinibigay ng Diyos. Ating pumbukasan sa 2 Corinthians chapter 6 verse 1 to 2. Maigsi lamang po yan. Unang-una po ay sa 2 Corinthians, first and 2 Corinthians, ito po ay sulat ni Apostol Pablo. At marami pong pinag-uusapan dito patungkol sa mga mananampalataya. Nais ni Pablo na patatagin, palakasin pa yung kanilang paniniwala at itama yung mga pagkakamali ng bawat Kristiyano noong panahon ng nila Apostol Paul. At ito po ang isa sa mga dadaanan po natin. Unang-una po ay nais ni Paul na ang mga mananampalataya makipagkasundo, makipag-reconcile sa Panginoon. Bakit kailangan makipag-reconcile? Alam niyo po, pagka po nagkakasala na po tayo para pong lumalayo tayo sa Panginoon. Kapag po hindi po natin nagagawa hindi po natin ginagawa yung kalooban o yung salita ng Diyos, hindi po natin isinasapamuhay. Lumalayo po tayo sa Panginoon. Bagamat minsan masasabi natin parang hindi naman, pero yun po yun. Kaya nga po pag tayo nagkakasala, binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na makapagsisi, makapagbalik loob. Yan po yung tinatawag na pagkakataong ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ito po yung topic natin ngayon, yung nasayang na pagkakataon. At huwag naman po sanang mangyari po yan. Ito po yung nakalagay sa 2 Corinthians. Sabi po rito, yaman kami mga katulong sa gawain ng Diyos. Ipinamamanik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang mga pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas ay sinaklolohan kita. Tignan nyo ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Di ba po, napakagandang tignan, napakainam tignan na tayo po ay makaranas ng kaligtasang ibinibigay ng Diyos. Bagamat tayo makasalanan, pinapaalala ko po sa bawat isa sa atin na
Nanggaling po tayo doon, tayo po yung nagkasala. Ang tawag po sa atin ng Biblia ay makasalanan. At binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Ano yung pagkakataon? Binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na makapagsisi at sumampalataya sa kanyang anak. At every time na tayo ay nagkakasala, ay nandoon yung pagkakataon, yung tsansa ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Inire-remind tayo na tayo po ay magsisi, pagsisihan, talikuran ang mga kasalanan at magbalik loob sa ating Panginoon. Yan po yung mga pagkakataon. Alam niyo po, siguro pag-usapan natin na marami pong bagay na nasasayang. Katulad na lang po ng pagkain. Alam niyo, minsan marami pagkain na nasasayang, napapanis. Maraming pera ang nasasayang. Bakit po? Ginagamit lamang sa mga walang kabuluhan tulad ng paggamit sa droga, paggamit sa mga bagay na bisyo. So yan po yung pagsasayang ng pananalapi. Ito naman po pinag-usapan natin ay pag sinasayang po natin yung pagkakataon ibinibigay ng Diyos kapag hindi po tayo nagbabalik loob sa Kanya. Hindi po tayo nakikipagkasundo. Kaya po itong 2 Corinthians po sa chapter 5 po, yung pababa po, bago dumating ng chapter 6 na ating topic, ay naniniklohod o nananawagan si Apostol Pablo sa mga taga-Corinto na kung maaari sila yung makipagkasundo sa Diyos, huwag nilang sayangin yung pagkakataong ibinibigay ng Diyos. Tayo po binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na lumago, magbago ang ating buhay. Lahat po tayo ay ibinibigay ng Diyos sa atin yan. Nais ng Diyos na maranasan natin ang kanyang mayamang biyaya. Kaya sa panahon natin ngayon, sa panahon ng tayo po ay naka-quarantine, panahon ng pandemic, ay sana po binibigyan natin ng pagkakataon. Ayan. Yung ginagrab natin yung pagkakataon o kinukuha natin na tayo ay makapanalangin at tumawag sa Panginoon, magbasa ng kanyang mga salita. Yan yung mga pagkakataon. Kasi hindi po tayo makakagalaw, hindi po tayo makalabas, limitado po yung ating mga ginagawa. Dapat sa panahon na yan, nagsimula nung March, tayo po ay nag-umpisa na pong i-lockdown yung Metro Manila, no? Kung mapapansin niyo po, tayo po'y hindi na masyadong makakilos, makalabas. Limitado po, may oras. Kaya nga po yan, dapat yung pagkakataon na yan po yung binibigay natin sa ating Panginoon. Natututo tayong manalangin. Lagi tayong tumatawag sa Panginoon, ipinapanalangin natin yung mga kapatiran. Nagbabasa tayo ng salita ng Diyos sapagkat minsan pa natin palakasin yung ating spiritual, di ba? Hindi naman po kailangan na katulad nga po yan, hindi naman po tayo wala po tayong mga gathering, bawal nga po, no? So, ito lamang po yung ating ginagawang paraan, mga online, pagbibigay ng mensahe. Ito po yung mga pagkakataon. Kaya nga po yung kaligtasang ibinibigay ng Diyos, yung tinatamasa nating kaligtasan, huwag po natin sayangin yan. Kaya nga po yung ating paksa, yung opportunities lost na huwag mawala yung mga pagkakataon, yung mga tsansang ibinibigay ng Diyos sa atin. Binibigyan ka ng tsansa ng Diyos na maranasan mo yung kanyang pagbabago. Kasi po kailangan maranasan natin yung pagbabago para makita natin na ang Diyos ay buhay. Binabago yung ating buhay. Hindi po nananatili sa kasalanan. Kaya nga po, binabanggit dito na sabi ni Paul, paulit-ulit niyang panawagan, huwag niyong sayangin yung pagkakataon. Especially yung kaligtasan po. Alam niyo po, ito po yung bihira pong ibigay ng Diyos to. Binibigay lamang po ito sa mga sumasampalataya sa kanyang anak. Yung kaligtasan. Although alam po natin na sabi sa Biblia, ang kasalanan ng mundo, maging susunod na henerasyon ay biniyaran na ng Panginoon. Pero hindi po magiging epektibo po yun kung hindi mo tatanggapin ang ating Panginoon. Hindi ka mananampalataya, hindi ka magpapasailalim, hindi ka makikipag-isa sa ating Panginoon. Hindi magiging mabisa yung kaligtasan. Bagamat binayaran ng Diyos yun, pero kung ang isang tao hindi niya tinanggap, hindi siya sumampalataya at hindi siya sinayang niya yung pagkakataon.
Yun po yung ating pinag-uusapan. Huwag mo po sasayangin yung kaligtasan. Yan po ay napakahalaga, mga kapatid. Yan po ay hindi po kayang ibigay ng mundo. Kaya nga po sa mga pagkakataon, paano natin sinasayang yung mga pagkakataon? Una, kapag po tayo po ay, yung sinasabi nga po natin, hindi natin binibigyan pansin na tayo ay lumago sa espiritual. Baka po sa panahon ng pandemya meron tayong mga ganitong mensahe, napakaiksing oras lamang po, hindi pa po natin sinusubaybayan. Baka po pa isa-isa, pagka nasa mood ka lang, pagka yung medyo ganado ka lang, tsaka ka lang manonood o susubaybay sa ating Grace Everyday. Hindi po dapat. Dapat po, lalo pa po natin pag-igihan, pagpursigihan. Lalo pa po tayo dapat maging masigasig na tayo lumago. Yan po yung pagkakataon na binibigay ng Diyos na lumago tayo. Alam niyo po, marami pang pagsubok ang dadaanan ng mga Kristiyano. Yan po ay sinasabi na ng Biblia. Kaya nga po kung hindi tayo lalago at hindi natin mararanasan, sayang naman po yung ating karanasan na ating makatagpo ang ating Panginoon, magkaroon tayo ng ugnayan sa Kanya. Mababaliwala. Kaya nga po yung mga tsansa, every time na binibigyan ka ng tsansa, huwag mong pakawalan. Lagi mong panghawakan. Huwag daw tanggihan o ayawan yung mga pagkakataon na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Kung ikaw ay nagnanais na maglingkod, brother, hindi ko alam kung paano Meron po mga kapatiran na pwede mong lapitan at humingi ka ng counseling. At pwede kang magpa-mentor sa mga kapatiran, magpaturo, humingi ng advice. Marami pong paraan, mga kapatid. Huwag po natin sayangin na sa panahon na to ay masyado pong nabubuhos yung ating panahon sa mundo. Masyado po tayong nag-aalala. Alam niyo po, ang Panginoon ay nagbibigay ng pagkakataon na tayo lumapit sa Kanya. Kaya nga sa Matthew chapter 11, di ba sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal at nabibigatan. Yun, pagkakataon po yun na ibinibigay ng Diyos. Kung ikaw ay nagkasala, ibig sabihin pagkakataon mo lumapit sa Panginoon. Napakabuti ng Panginoon sa atin. At wag po nating baliwalain. Wag po nating palagpasin yung mga pagkakataon na yan. Bagkus ipanalangin natin sa Diyos na yung mga ibinibigay niya ay makuha natin. Wag po kumbaga hindi po natin ito babaliwalain. Papahalagahan po natin. Bibigyan pansin. Yun lamang po, mga kapatid, sa napakaikling mensahe po. At nais ko pong tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Patuloy po, Panginoon, na may remind kami kahit sa napakaikling mensahe, Panginoon. Makita po namin yung kahalagahan na pinagkakaloob mo sa amin. Salamat po sa inyo, Panginoon. Pagpalain mo po kami. At higit sa lahat, Panginoon, ang mga salita mong ito ay magbigay ng malaking pag-asa sa amin. At bigyan po namin ng pansin. Salamat po. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. God bless you, brother.